Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Friday! Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Sana po nakatanggap kayo ng magandang biyaya Correct. ngayong araw na ito. Magandang biyaya, magandang balita, magandang maleta na may laman na pera, di ba? Ang sarap ng gano'n, Soli mo yan, hindi sa'yo yan. Sa sindikato yan, wag mo assume na answered prayer yan. Matutong magsoli, ha? Oo. Tingnan yung mga loob-loob niya, may droga yan. Hindi, pero ang sarap makatanggap ng magandang balita. Oo naman. No? Diba? Lalong-lalo na, halimbawa, parang ilang araw ka ng malungkot o ilang araw kang problemado, tapos isang araw bigla kang makakatanggap ng magandang balita. Alam mo, ganyan naman, such is life, diba? Ganyan naman ang buhay. Minsan talaga parang feeling mo, sinunod-sunod ka talaga namang pagsubok. Yung feeling natin na, Sinampal ka ng problema, no? Sa truth, tinadyakan, sinampal, pinagulong, diba? Inapuyan, sinilaban, diba? Ng problema na parang feeling mo, lagi kang feeling mo katabi mo yung Diyos. Bakit? Kasi lagi, ang lapit mo eh. Bigyan ng pagsubok yan. Padaanin sa matinding challenge yan, ganon. Tapos biglang may palambing sa'yo na magandang biyaya na hindi mo ine-expect, hindi mo dinasal, pero biglang dumating, diba? Or ang tagal mo ng pinagdadasal, tapos biglang dumating, diba? So ganon po talaga ang buhay. Katulad nga ng laging sinasabi ng tambalan, everything is temporary. So kung ano man yung nararamdaman mo, kung ano man yung sitwasyon na nandyan ka ngayon, temporary lang yan. Hindi nga lang natin alam kung gaano ka iksi o gaano katagal yung sinasabi nating temporary, pero for sure, hindi talaga yung permanente. Totoo yun. Yung sinasabi nila para umpisahan mo yung araw mo na parang nakatanggap ka talaga ng magandang biyaya. Actually, hindi parang. Totoo po yun. Nakatanggap ka talaga. Meron ka talagang biyaya na natatanggap everyday. Minsan, taken for granted lang. Tama. Hindi mo pinapansin. Ulitin lang ng tambalan yung kaninang pagdilat ng mata mo. Diba? Biyaya yun eh. Uulitin namin, maraming pumikit ang mata kagabi pero hindi na dumilat ngayong umaga. Totoo yan. Diba? Yun palang biyaya na yun eh. Correct. Bumangon ka para maligo kasi may papasukan kang trabaho o may papasukan eskwelahan. Biyaya yun na minsan iniaangal natin. Correct. Ano ba yan? Papasok na naman ako sa school. Ano ba yan? Magtatrabaho na naman ako. Nakakainis, diba? Kailangan magbihis para umalis. Diba? Kailangan magbra na naman, diba? Kasi may pupuntahan. Putok-putok na naman ang uso ko ngayon. Diba? Pero iniaangal mo na kung tutusin, dapat mong ipagpasalamat kasi biyaya yun. Correct. Tsaka talaga sa truly mga kabisyo, yung life itself. Kasi kapag ka lagi medyo nega isipin, pero kapag ka lagi kasi nating iisipin na ang buhay ay talagang indefinite, unclear, uncertain. Yung sobrang uncertain na mabubuhay ka pa, i-value mo yung bawat araw, tapos i-appreciate mo yung blessings na meron ka bawat araw eh. Totoo kasi yun. nga, alam mo na posibleng hindi ka na bumangon mamaya. 'Di ba? Hindi ka na bumangon bukas or 'di ba may mangyari. Katulad ng ewan ko kung dumaan na to sa feed mo, partner. Etong grupo, 5 sila, I think, na mga mayayaman. I think dumaan sila sa harap ng bahay namin. Sa feed mo. Duman sa bahay. Nakakatakot, kaluluwa na lang sila, partner. Kasi sila, iba. mga mayayaman ito, partner. Okay. So apparently, meron palang pa-tour sa Titanic. Yung Titanic na nasa, diba? So, may ganun pala na pwede kang sumakay ng submarine, tapos makikita mo yung remains ng Titanic sa ilalim ng dagat. So, itong nag-trending pagising ko, yun yung unang news na nabasa ko sa CNN eh. So yun yung nakita ko na magkano yung yung parang tour or yung trip na yun, $250,000.
Oo, so mga yayamanin talaga. 13 million Oo, pesos 13 yun. million pesos. 13 million ba? Mga ganun, 12 to 13 million. 130 million. Oo, depende kung paano mo i-compute. kung lasing ka nag-commute, 150 million yan. Commute o compute? Oo. Kung lasing ka talaga, itulog mo muna yan. Wala kang kwentang kausap. Oh, di ba? Yung ganun, kung depende, kung magkano man yan, basta $250,000. Wala tayo nun. Totoo. Di ba? Pero meron sila. Tapos, who would have thought na, syempre, gusto lang naman nila. Syempre, bilang yayamanin, ayoko na ng mga ordinaryong, magdi-Disneyland. Ayoko ng Disneyland. Parang gusto ko ang mag-submerge. Di ba? Kasi kaya ko, I can afford it. And then, makita ko yung ruins ng Titanic sa ilalim ng dagat na totoo namang kakaibang experience talaga, di ba? And who would have thought, di ba? I'm sure lahat sila gusto lang nilang dalhin yung experience na yun and then share sa social media or maging part ng buhay nila. Tapos hindi na pala sila nakita. 'Di ba? Yun yung mga parang sobrang uncertain ng life eh. Kaya nga kapag alam po natin at lagi nating iniisip na yung halimbawa ikaw, partner, or ako, pag tinignan natin ang isa't isa, na isa sa atin pwedeng mamatay anytime. Tinuksa yung sarili. Tingnan natin ang mata tingnan tayo sa mata. My feelings. Tinutukso yung sarili. Diba? Tingnan mo ko or tingnan kita or tingnan natin yung mga ibang kasama natin, yung katabi mo ngayon sa jeep. Siyempre sana kilala mo, di ba? Para affected ka talaga. Pero kung di ba, alam mo ba, kasama mo kapatid mo sa jeep. Pag tiningnan mo siya ngayon, nakikinig ka ngayon sa tambalan na tiningnan mo siya at inisip mo na pwede siyang mamatay mamaya kasi wala namang may, di ba? Wala makakapagsabi. Yes. Mas i-value mo siya. Mas i-appreciate mo siya at mas gaganda yung pakikitungo mo sa kanya. Totoo. Diba? Kasi totoo eh. Hindi natin talaga masasabi. Ang swerte po natin na tumatagal tayo na nga. Kaya nga ang prayer dapat lagi ipagpasalamat natin na, huy, gumising ako ngayon. May mga hindi talagang nagising. O kaya pag nakauwi na, lahat kami safe. May mga iba hindi. Yung mga diba ang pinaka-perfect example natin palagi, partner dati, yung naglalakad sa China tapos biglang nahulugan siya ng kalembang. Isipin mo yun, naglalakad ka lang. Sino mag-aakala mahulugan ka ng kalembang tapos natrap ka doon, tapos walang nakakalam na nandun ka, di ba? Kasi nahulog ka yung kalembang sa'yo ng simbahan. Di ba yung ganun ba? Totoo ang yun. daming possibilities and sobrang uncertain talaga. So, pag alam natin yun, mas tayo mas appreciative tayo sa meron tayo, yung trabaho na meron tayo, yung mga nasa paligid natin, yung katawan na meron tayo, ganyan. Maging aware tayo doon. Di ba? Importante yun. Para matuto tayo mag-appreciate. Tama yung sinabi ni partner. Meron kasi tayong thinking, mga kaibigan, 'di ba? Yung mga pag matanda na, 'di ba? May mga kwento ng mga matatanda. Bakit ganun? Kung kailan matatanda na, saka talaga mina-maximize yung oras. 'Di ba? Na kailangan makapag-travel na ako. Matanda ka na, kung hirapan ka na 'Di ba? Wala namang pinagkaiba kasi yung oras mo ng matanda ka na at oras mo nung bata ka pa. 'Di ba? Walang difference. Parehong 24 hours, mga kaibigan. So bakit mo pipiliting i-maximize yung oras mo kapag matanda ka na? 'Di ba? Na pwede mo naman sanang gawin ngayong malakas ka pa. Yun sinasabi natin, 'di ba? Maximize meaning enjoy or enjoy yung oras mo na meron ka habang malakas ka pa. Tama. Kasi yun nga may thinking tayo na kung kailan matanda na tayo, mag-retire tayo, sa ako magta-travel. Diba? Pwede mo namang gawin nung habang bata ka pa. Correct. Nung na-enjoy mo pa. Yes. Nung masarap ka pang kasama. Kasi aminin na natin, kapag ka may matandang kasama sa travel. Lagi ka na nga Hindi. Yun naman ang katotohanan. Sinong assign na magtulak ng wheelchair niya? Hindi totoo talaga. Wala po kayong kagana-gana kasama. Pipiliin yung mga kakainan, dapat yung malalambot. Yung niyaya mo lumabas, hindi mo mayaya kasi gusto sa hotel lang. Diba? Hindi, ganito. Ako ilang beses na ako nakapag-travel kunyari yung tour sa ibang bansa, na lahat ng mga matatanda, nasa bus lang sila. Lahat ng mga bata, ayaw bumaba kasi nakakapagod. Diba? Ayaw bumaba kasi hindi na kaya. Totoo. Diba? Pero yung mga iba, mga bata, paano ko halimbawa, kasama ka doon. Nakasama ka sa tour, pero ikaw yung tagabantay. Hindi ba't ang hirap din ikaw. Hindi ka rin bababa. Alam mo, babang-baba ka na, hindi ka bababa kasi nga hindi ka bababa ng bus kasi nga nandun
nandun yung may matanda kang kasama. So yun yung sinasabi talaga natin na Correct. mag-travel at mag-enjoy habang bata pa kasi mahirap na kapag matanda ka na. Hindi naman tayo sure kung tayo ay matanda. Hindi, meron kasi mga matatanda na caring-carry pa, nakakalima pa. Ano ba yun? Ay, ano ka talaga eh. Ano nakakalima? Saan? Nakakalimang kilometro. Oh, di ba? Tapos lalo na sugar. Tingnan mo, may matanda tayong kasama, bawal daw yung rice, dapat black rice lang lahat. Ang hirap, 'di ba? Red rice, black rice, purple rice, papaano? Kailangan Lagi mag-a-adjust yung mga kasama sa inyo. 'Di ba? Dapat gawin mo na habang nakakain ka pa ng puting kanin, 'di ba? Hindi yung anak ko, huwag tayong mag-order ng ganyan. Ang pwede lang palang kainin yung walang lasa, 'di ba? Yung mga gulay na binabad lang sa mainit na tubig. Tama, kasi diba? dapat healthy. Tama, yung bang mga ganon. Hindi, of course, siyempre, hindi naman sa hinahamak natin yung matatanda kasi tatanda din tayo. And bawal po sensitive ha. Correct, and amen. Gusto po naming tumanda. Ang highlight ng usapang ito, bakit hindi mo i-enjoy yung oras mo ngayon bata ka pa? Habang bata ka pa. Yes. Habang kaya mo pa at nai-enjoy mo pa, habang may panlasa ka pa. Tama. Habang kaya pa ng... habang nakakasigaw ka pa sa roller correct, coaster. Habang nakakalakad ka pa. Nakakapag-zipline ka pa. Yung ganun. Yun lang naman yung point doon. Kasi lahat naman talaga tayo tatanda. Nai-imagine talaga natin yan. Pwedeng may saklay, pwedeng may electric wheelchair, kung ano man, vapor, diba? Ibig sabihin, lahat tayo dadating doon. At kahit na pabata yung itsura, hindi din natin makokontrol kung halimbawa mahina na yung mga buto-buto, yung mga ganun. Dadating talaga doon eh. Correct. So, bakit pa natin hihintayin? Kaya nga iba, di ba partner, ang gusto talaga nila, kaya sila paspasa mag-work kasi gusto nila mag-retire ng mas maaga. Kasi gusto nila mas ma-enjoy kaagad yung kanilang buhay. Pwede diba? naman ganun. Sana all. Sana all kaya-kaya, di ba? Early retirement. Truth, di ba? Pero actually, yung mga hinahanap mo na sana nagagawin mo ng pag nag-retire ka na or pag matanda ka na, ang gusto nang sabihin natin, pwede mo kasi siyang gawin ngayon. Tama. Yun sinasabi natin, life is so uncertain. Paano kung hindi ka na talaga tumanda? Paano kung hindi mo naman talaga abutin yung retirement age? Kasi tayo, diba? yun ang wish natin Correct. Yun ang wish at dream talaga natin. Paano kung hindi nga? Tama. So, kailan mo pa i-enjoy ang buhay? Yun sinasabi natin. Isa pa, di ba? Kung kailan tayo may sakit, saka natin minamaximize yung oras natin with our loved ones. Di ba na kailangan makasama ko yung anak ko, kailangan makasama ko yung mga mahal ko sa buhay. Na kung tutusin, nung malakas ka pa, pwede mo naman talagang gawin yon. Bakit hihintayin mo pa kung kailan ka nagkasakit? Papuntahin sa lahat dito sa ospital. Gusto kong makasama sila. Correct. Diba? Hihintayin mo pang ma-hospitalize ka bago mo sila tawagin at makausap at makabanding. Na kung tutusin, pwede mo naman silang makabanding kahit ngayon wala kang sakit. Ngayon na. Correct. Diba? Minsan may ganun tayong sa sarili natin eh. True. May ganung mentalidad. Huwag nating hayaan mangyari yun. Paalala din namin sa sarili namin. Correct. Ay, ako talaga, living the life ako. Balance. Gusto ko talaga, Diba? Minabasa nga ako kanina, good. minabasa nga ako kanina na, na parang ang buhay daw ay dapat 888. Ang life, ang day mo should be 888. Okay. Huwag kang punta-punta ng 168 ha. Ang dami mo ko nakukuha numbers pag-uwi. Hindi, kakataya ko to sa loto, 200 million na partner. Nag-compute na nga ako eh. Pag ako nanalo... Pati prinsipyo sa buhay ngayon, puro numero na. Oo, kakataya ko nga sa loto yan. Kasi 238 million na. Kinumpute ko eh. Kung ba may tax na 20%, nasa 200 pa rin. Oo, malaki pa rin yun. Bibigyan talaga kitang 2 million partner. So 2 million lang. Ay, syempre, okay, 5. Maubos agad yun. Basta manalo ako 5 billion sa'yo. Pag hindi nagkatotoo yan, oo, sige ka. Kaya nga, dapat magkatotoo muna para may 5 billion. Antindihin mo na yung dasal. Hindi mo nga pinagdadasal eh. Araw-araw ako bubuta sa loto. So, ang buhay daw, ang day daw should be 888. Although, parang hindi ako masyadong agree dun sa 888 na yan. Pero, parang technically, parang i-balance daw natin yung ating day. So, 888. So, which is equals to 24 hours. So, 8 hours of hard work, then 8 hours of good sleep. Yan. Tapos, 8 hours of leisure. Parang gano'n. Hindi lang leisure, parang everything else. Friends, family, food, faith, recreation, gano'n. Para magkaroon ng balancing buhay.
Ganun. So tama naman, nagtatrabaho tayo ng matindi, 'di ba? Pero meron din dapat dahilan kung bakit tayo nagtatrabaho ng 8 oras na 'yan. So kung 8 oras kang nagpapakahirap or more, madami sa atin more than 8 hours ang work in a day, syempre dapat mag-alat ka rin talaga ng oras para sa para sa fun times, para Totoo mag-enjoy. yun. Ganun. Correct, wag mong hintayin na na ma-avail yung leave mo para sabihin mag-enjoy ka sa buhay kasi ulitin natin, hindi mo kailangang mag-leave para ma-enjoy ang buhay mo. Yes. Balansehin mo yung 888, magagawa mo siya. Ganyan. Diba? Ang dali-daling sabihin. Kami mamaro lang naman kami sa buhay. Hindi tsaka ang dali sabihin na ito pag may pera ka rin pang leisure. O siya, I hope we all have a balanced weekend ngayong parating na ito. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! This portion was brought to you by Pero maganda 'yon. Iba balance natin kasi may thinking tayo lagi na na parang okay naman mag-prepare for the future. Kaya lang hindi nakakalimutan na natin yung pwede pala nating gawin ang mga bagay na ito at present. 'Di ba? Living in the now. Minsan nagpaplano tayo, sige, lahat ng leave ko gagamitin ko at the end of the year. For example, doon ko i-avail lahat, i-maximize. Kung paano kung hindi mo naman abutin yung end of the year? Correct, totoo. Diba? Na pwede sana makabandi kung ang target mo lang kasi magli-leave ka, magkakaroon ka ng time for your family. Bakit hindi mo gawin ngayon? Wala ka bang time for your family today? Totoo. Diba? Kahit hindi naman ibig sabihin the whole day eh. Pwedeng, diba, dinner with them. Diba? Mag-video okay with them. 2 hours, 3 hours today, pwede naman yun. Diba? Hindi mo naman kailangan hintayin yung December para gawin yun. Pwede mo siyang gawin today. Sample lang yun Yun yung sinasabi natin na bakit mo hihintayin na mangyari lahat ito in the future kung pwede mo naman siyang gawin na today? Gawin kasi mo na walang ngayon. Assurance. Correct. Life is uncertain. Kung ikaw ay dadalawang isip kung dapat mo bang ilabas yung mga anak mo ngayon kasi ilang araw na sila naglalambing. Oo, may time ka. Oo, ito na yun. Oo. Wag mo nang, this is the sign, 'di ba? Totoo. That you are waiting for. Wag mo nang patagalin. Make that move, 'di ba? Make that bonding moment happen. Totoo yun. No? Parang minsan yung mga eksena na pupunta ako ng Bora kapag may nanlibre sa akin, or pupunta ako ng Bora kapag nakapag-avail ako nakuha ng 13th month ko. Okay naman yun. Pero actually, pwede mo naman na siyang gawin today. Correct. Yun na makapagbakasyon somewhere else, di ba? Pero kung may pera ka din pero aminin na natin kasi gusto natin talaga mag-leisure. Kung wala din naman tayong pang-leisure, medyo wali. Pero yun nga, babalik tayo dito sa Pilipinas, in fairness, parang there's a mall readily available na pwede mong puntahan. Alam mo yun? Parang ang daming pwedeng puntahan lang na, kunyari, ito lang yung budget mo, gusto mo lang din lumabas, meron kang mga lalakaran. Yes. Diba? Yun naman, yun yung mga sinasabi natin, and leisure need not be expensive. Hindi naman kailangan sobrang maharlikan yan. Totoo. Marami kasi sa ating mga tao, masyado tayong mahilig magbigay ng excuses sa mga bagay na pwede na nating gawin. Kasi ganito kasi wala akong pera. Well, totoo naman, wala kang pera, pero bakit yung iba nagagawa ng paraan kahit walang pera? Kung pera ang kailangan Oo. Kasi ang mahirap lang kami. Pero marami din namang mahirap na na-enjoy ang buhay. May ganun din. Minsan lagi tayo, may rason lagi, mahirap, anak, wag na natin gawin yan kasi mahirap lang tayo, hindi natin kaya yan. 'Di ba? Pag ganyan ang mindset mo, may mga taong nanggaling sa mahirap pero yumaman. May ganun. Kasi hindi sila nagbibigay ng excuses. 'Di ba? Anak, wag kang mag-aral diyan, wag nang mag-aral, magbenta na lang tayo ng kasi wala tayong pera, hindi natin kaya, hindi natin afford yan. 'Di ba? May ganun tayong rason lagi. Anong tawag doon? Victim mindset. Victim mindset. Dapat hindi ganun. Laging victor yung mindset. Diba? Kailangan, ilalaban ko to, gagawin ko lahat, mapag-aral lang ang anak ko. Diba? Kahit mahirap kami. Kasi may mga tao talagang gumagawa. Nakakayanan talaga. Ganun. Tapos minsan may mga ugali din tayo na nasasanay tayong laging nagreklamo. Diba? Yung mga taong hindi nagreklamo, ginagawa nilang yung dapat nilang gawin sa sarili nila. Correct. Pwede natin gawin yun. Yan.
I hope. Sabi ni Crisaline Ekat Pailog, sa Pilipinas hindi applicable yung 888 kasi sa traffic pa lang minsan 4 hours 4 hours a day na. 2 to 4 hours of your day na. Sa true. So lipat ka ng lugar. Oo. Sa true din talaga. Yun naman, kaya nga sabi ko nga kanina, 'di ba? Although parang feeling ko hindi talaga siya masyadong applicable of course it's ideal. Yun, ideal siya pero of course, in some instances, hindi siya applicable. Like, yun nga, sa traffic pa lang, Pero buti nga, meron ng tinatawag na hybrid setup eh. Oo. 'Di ba? Yun yung nakapagpaganda ng quality of life, naniniwala ako na sana ituloy na. Oo, na sana tuloy-tuloy at hindi na maano pwede pa. naman. Pwede naman din talaga eh, kung kaya talaga. Why not? Batiin lang natin na magandang morning and happy viewing yung tambalanista natin na si nag-message siya, si Jel Santos Balahadia. Sabi niya, matutulog na sana ako, Miss Nicole, kaso nag-notif sa akin sa FB na naka-live na daw. So hindi na lang ako matutulog kesa mapanaginipan na naman kita katulad nung Tuesday. Sa panaginip ko kasi, ayaw mo daw magpa-picture sa akin. Parang dun sa panaginip, 2 times mo na akong tinanggihan. Pero lahat na nasa paligid ko, pinaunlakan mo ng selfie. Pero sa akin, ayaw mo talaga. Kapag ako na daw yung magpapaselfie, bigla ka na lang umalis at sasabihin may next schedule ko pa. Wow, busy. Wala lang, share ko lang kasi nagising ako masamaan loob ko na natatawa nung araw na yon. Ayan, hello to you, Jel. Wag kang magbababad sa telenovela. Oo, correct. Nadadala mo hanggang panaginip. Resulta ng telenovela yan, friend. Yan pa, di ba? Minsan sasabihin natin, wala akong time eh. Pero wag ka, hindi mo napansin, 2 hours ka nagte-telenovela. Totoo. Diba? Busy ako, hindi ako makakapunta. Sorry na, ma'am. Next time na lang kita i-visit. Pero, diba? Pero 3 hours ka nga nagbabad sa sa Korean novela eh. Tama. Diba? Na sana, na-spend mo, nakasama yung nanay o tatay mo. Correct. Mga ganun. Truly. So, nagkagawa ng paraan. Oo. Pero kung if that is your form of leisure, why not? Wala naman ding iba. Meron kaming pinanood kagabi sa Netflix. Sobrang ano lang siya, it's an old film, Vantage Point. Ewan ko kung napanood nyo na po. Ang ganda niya. Na talaga kami, parang form of leisure namin yung kapag meron kaming same na interest ng asawa ko na at saka namang anak ko na na movie or series kasi most of the time iba-iba kami ng hilig eh. Kaya nga yung bawat profile parang iba-iba yung laman kasi iba-iba yung hilig. So kapag meron kami natatagpuan na pelikula na type naming lahat, yun? It's a form of leisure for us. Bonding moment. Oo, family bonding yun. So yun? Vantage Point. Parang 2008 movie siya. Ganda. Yung mga phone, ang luma. Ang luma pa ng mga phone. Pero maganda siya. Ganda. Sabi ni Alvin Ongkoy, good morning Tambalan, we are solid listeners of Love Radio Palawan with your program. Shoutout kami dito sa Sanyang Furniture Palawan, always nakatutok sa Love Radio, feeling good sa tugtugan at tawanan. Galing kay Alvin Ongkoy. Salamat! Shoutout kay Karanyag Ramon Isabela Diaz family. Hello po! Sabi ni kay Gail, live in the now. Hindi talaga natin hawak ang bukas. So it's better to do things now than tomorrow. Yun yung lagi nating sinasabi, the power of today, the power of now. Oy, ang aking napakagandang ninang at ate at tita, Tita Dory Lustado. Hello Hi, from Tita Dory. Canada. How's Canada? Maganda na ba weather sa Canada ngayon? Si Shanna Shingler, nanonood sa atin from Arizona, USA. Good morning. Hello sa inyo sa US. Hello kay JJ Aquino na nakatutok at watching sa Malinta, Valenzuela City. Hello. Ayan. O siya, salamat sa pagtutok sa amin this Feel Good Friday and we hope that you have a great weekend ahead. At tandaan sama-sama tayo dapat ulit present sa Lunes. Ingat po. Ingat! Happy weekend! Happy weekend everyone! Bye!